Ipinagkanulo ng asawa at ng pamilyang 5 taon kong pinagsilbihan habang nilulunod nila ako sa kasinungalingan. Sila'y nagpapakasa sa sayaman na ako ang may-ari. 5 taon akong nagtiis sa amoy kusina mong katawan. Bulong ng demonyo sa aking kama, ngunit ang tinapakan nilang alipin ay ang reynang babawi sa lahat. Hindi ako isinilang para maging abo. Isinilang ako para maging apoy. Paano wawasakin ng isang reyna ang mga taksil sa kanyang kaharian? Ano ba itong pinakakain mo sa amin, Talasa? Ang asim-asim ng sinigang, para kang nagbuhos ng isang boteng suka. Ang pinggan na naglalaman ng paboritong ulam ni Rafael ay lumipad mula sa kamay ni Mama Imelda. Walang babala. Dumulas ito sa marmol na sahig. Ang tunog ng pagkabiyak ay sumira sa payapa ng aming hapagkainan. Ang mga piraso nito ay kumalat, kasama ang mainit na sabaw, na tila isang malagim na obrang ipininta sa aking paanan. Nananatili akong nakatayo roon. Hawak ang sandok na panandok sana ng kanin. Kanina lang, ang puso ko ay puno ng munting pag-asa na sana. Sa gabing ito, maging payapa ang lahat. Ngunit ang bawat bubog sa sahig ay tila salamin na sumasalamin sa durog kong pagkatao. Ang init ng kahihiyan ay dahan-dahang gumapang sa aking mukha. Mas nakakapasong pa kaysa sa sabaw na tumalsik sa aking bestida. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Dagdag pa ni Mama Imelda. Ang kanyang boses ay sintalas ng mga piraso ng nabasag na plato. Linisin mo yan. Wala ka na bang ibang alam gawin kundi maging pabigat sa bahay na ito? Yumuko ako. Walang imik. At sinimulang damputin ang bawat piraso. Ang mga salita niya ay hindi na bago. Sa loob ng 5 taon, naging isang kantang puno ng paghamak na ito sa aking pandinig. Tumingin ako kay Rafael, ang aking asawa, na nakaupo sa kabisera, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit ang nakita ko lang ay isang malalim na buntong hininga at isang pag-iwas ng tingin. Ma? Tama na po yan, sabi niya sa mahinang boses, hindi dahil gusto niya akong ipagtanggol, kundi dahil gusto na niyang matapos ang gulo. Pagkatapos kong malinis ang sahig, dahan-dahan akong lumapit kay Mama Imelda. Itinaas ko ang kanyang kamay, isang ugali na ng paggalang, upang magmano. Ngunit bigla niya itong binawi, na para bang ako ay may dalang nakakahawang sakit. Huwag na huwag mong ididikit sa akin ang mga kamay mong iyan. Aniya, puno ng pandidiri ang mukha. Amoy bawang at sibuyas. Kadiri. Napayuko ako at napatingin sa sarili kong mga kamay. Mga kamay na may mga kalyo dahil sa walang tigil na pagkusot ng kanilang mga damit para makatipid sa kuryente. Mga kamay na may maliliit na peklat mula sa talsik ng mantika sa tuwing ipinagluluto ko sila. Para sa akin, ang mga ito ay medalya ng aking pagmamahal at sakripisyo. Ngunit para sa kanya, ito pala ay simbolo ng karumihan. Tiniis ko ang pangingilid ng aking mga luha. Kinagat ang aking labi hanggang sa maramdaman ko ang hapdi. Sa gabing iyon, mag-isa akong kumain sa kusina. Si Manang Lourdes, ang matandang kasambahay, ang siyang tahimik na naglagay ng isang basong tubig sa tabi ko. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang awa. At sa hindi malamang dahilan, mas lalo yung nagpabigat sa aking dibdib. Nang pumasok ako sa aming silid, naabutan kong bihis na si Rafael, handa nang matulog. Pasensya ka na kay Mama, ha? Sabi niya, habang inaayos ang kanyang unan. Ganyan lang talaga siya. Alam mo na, hindi ako sumagot. Humiga ako sa kabilang dulo ng kama at tinalikuran siya. Naramdaman ko ang paglubog ng kutsyon nang humiga na rin siya. Ngunit sa pagitan naming dalawa ay may isang malawak na espasyo ng katahimutan. Mas malamig pa kaysa sa hanging nagmumula sa aircon. Nang sa aking akala ay mahimbing na ang lahat, ang cellphone ni Rafael na dati tahimik ay nagsimulang magpakita ng papalapit na tawag. Mabilis niya itong kinuha at maingat na bumangon
Para hindi ako magising, lumabas siya sa aming balkonahe para doon sagutin ang tawag. Pinakiramdaman ko. Hindi ko marinig ang buong usapan, tanging mga pabulong na salita lamang. Ngunit sa isang sandali, sa pagitan ng ihip ng hangin, isang pangalan ang malinaw na nahagip ng aking pandinig. Isang pangalan na binigkas niya ng may kakaibang lambing sa kanyang boses. Marisol. Ang pangalang iyon ay nanatili sa hangin, lumulutang sa dilim ng aming kwarto. Isang pangalan na hindi ko kilala. At sa gabing iyon, habang unti-unting lumalamig ang kanyang tabi, isang tanong ang nanuot sa kaibuturan ng aking puso. Sino si Marisol at bakit tila mas matamis ang nangiti ni Rafael sa pagbanggit ng kanyang pangalan? Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon. Ang pangalang Marisol ay gumugulo sa aking isip, isang anino na sumayaw sa dilim. Habang pinagmamasdan ko ang papalubog na buwan sa bintana, naitanong ko sa sarili, posible bang ang taong minsan kong pinagkatiwalaan ay may tinatagong lihim? Kinabukasan, habang inihahanda ko ang mga labahin, kinuha ko ang mga damit ni Rafael mula sa hamper. May naiiba akong napansin. Isang amoy na hindi pamilyar. Isang pabango ng babae na matapang at matamis. Bumalot sa akin mula sa kanyang suot na polo. Hindi ito ang pabango ko. Hindi ito ang amoy ng bahay. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. At ang bawat hibla ng tela ay tila nagbubulong ng isang kwento ng pagtataksil. Nang gabing iyon, habang naghahapunan kami, maingat kong tinanong si Rafael, "Babe, amoy babae ang polo mo kanina. May bago ka bang kliyente?" Ang aking boses ay pilit na pinayapa. Ayaw kong maging akusasyon. Nagtaas siya ng kilay, bahagyang nainis. "Oh, that? Sa office lang yan." Nag-meeting kami with a new investor. Maraming tao. "You're overthinking things as usual." Marahang lumulobo ang kanyang dibdib sa paghinga. Tila nabibigatan sa aking tanong. Pakiramdam ko ay dinurog ang aking puso. Ginawa niya akong nagdududa sa sarili kong pakiramdam. "Pagod ka lang, Talasa." Patuloy niya, na tila binabasa ang aking isip. "Masyado kang nag-iisip ng kung ano-ano. Bakit hindi ka mag-relax minsan?" Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na hair clip na may mumurahing disenyong bulaklak. "Here, para hindi ka na ganoon ka-stressed." Tinanggap ko ang hair clip. Ang simpleng regalo ay nagpabigat lalo sa aking kalooban. Sino ba ako para magtanong? Isang asawa na ang halaga ay nasusukat lamang sa kakayahan kong maglaba at magluto. Baka nga totoo ang sinasabi niya. Baka nga masyado lang akong nag-iisip. Ilang araw ang lumipas, dumating si Marisol. Matagal na kaming magkaibigan. Simula nang dumating ako sa bahay ng mga Demarco, siya ang tanging taong akala ko ay kakampi ko. Ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang kanyang dating masiglang presensya ay tila nagtatago ng isang bagay na mabigat. Nang yakapin niya ako bilang pagbati, isang matinding pagkabigla ang bumalot sa aking buong katawan. Ang amoy ng kanyang pabango. Hindi ko ito malilimutan. Ito ang amoy na bumalot sa polo ni Rafael. Ito ang amoy ng pagtataksil na kanina lang ay pilit kong pinaghihinalaan. Namatay ang aking nangiti. Naging abo ang lahat ng pagdududa. Walang salitang lumabas sa aking bibig, ngunit ang aking puso ay tila isang ibon na nakulong at nagpupumiglas, gustong lumipad palayo sa katotohanan iyon. Habang nagkukwentuhan kami sa sala, pansin ko ang kakaibang pagiging malapit niya kay Mama Imelda. Nagbubulungan sila at paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin na tila may pinaplano. Ang mga titig nila ay nagtatago ng isang lihim na hindi ko maabot. Isang pakiramdam ng pagkaisa na hindi ko naranasan sa loob ng 5 taon ko sa bahay na ito. Biglang nahulog ang mamahaling pitaka ni Marisol. Ang tunog ng pagdulas nito sa makinis na sahig ay naging hudyat ng isa pang pagsubok. "Talasa!" Ang boses ni Mama Imelda, malakas at puno ng utos,
ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Pulutin mo yan. Dalian mo. Bago pa madumihan. Ang tingin ni Marisol ay dumapo sa akin. May bahid ng pagmamataas sa kanyang mga mata. Isang mapanuksong na ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang mamahaling pitaka ay nakakalat sa sahig. Naghihintay na aking damputin. Ang aking puso ay kumirot sa tindi ng pagsubok. Ngayon, sa harap ng dalawang babaeng ito, ang aking pagkatao at ang aking pagmamahal ay nakasalalay sa kung paano ko haharapin ang simpleng utos na yon. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nagtanong, pulutin ko ba o panindigan ang natitira kong dignidad? Ang pitaka ni Marisol ay nanatiling nakakalat sa sahig, isang hamon na nakatitig sa akin. Sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Naramdaman ko ang mga titig nila ni Mama Imelda at ang hangin sa paligid ay nagiging mabigat sa tensyon. Ngunit ano pa nga ba ang silbi ng pagtindig kung ang buong pagkatao mo ay matagal nang nakaluhod? Yumuko ako at dahan-dahang pinulot ang pitaka. Ang pagdampi ng aking mga daliri sa mamahaling balat nito ay tila nagpapahiwatig ng agwat sa pagitan namin. Isang agwat na sinubukan kong punan sa loob ng 5 taon. Ngunit ngayon ay lalo pang lumalim. Ngumiti si Marisol, isang ngiti na may bahid ng pagtatagumpay. Ang init ng kahihiyan ay muling gumapang sa aking leeg, ngunit pilit ko itong nilunok. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang pakiramdam ng aking katawan. Madalas akong makaramdam ng pagkahilo sa umaga. Ang amoy ng niluluto kong pagkain na dati pamilyar ay nagiging sanhi ng pagduduwal. Pinipigilan kong sumuka, nagtatago sa banyo, at pilit na pinapanatiling normal ang lahat. Si Manang Lourdes, na tila may kakaibang pakiramdam, ay madalas akong tanungin kung ayos lang ako. Talasa, mukhang maputla ka, sabi niya isang umaga habang nagkakape kami sa kusina. Hindi ka ba nakakain ng maayos o baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor? Ngumiti lang ako, pilit. Ngunit sa loob-loob ko, may isang kaisipan ang dahan-dahang namuo, isang kaisipan na nagdulot ng kaba at pag-asa ng sabay. Minsan, habang namimili ako ng gulay sa palengke, lumihis ako papunta sa botika. Hindi ako sigurado sa aking gagawin. Ang kamay ko ay bahagyang nanginginig nang abutin ko ang pregnancy test kit. Binayaran ko ito at agad na umuwi. Sa loob ng banyo, ang aking puso ay lumalakas ang pagtibok na tila gusto nang kumawala sa aking dibdib. Sinunod ko ang direksyon sa pakete. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila 1 oras. At pagkatapos, doon, sa harap ng aking mga mata, ay lumitaw ang 2 malinaw na guhit. 2 guhit. Hindi ko napigilan ang aking mga luha. Ang init ng luha ay dumaloy sa aking pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan o kahihiyan. Ito ay luha ng labis na kagalakan. Isang sanggol, isang buhay na nabubuo sa aking sinapupunan. Ito na ba ang pag-asang matagal ko nang hinihintay? Ito na ba ang magliligtas sa aming pamilya, sa aming pagmamahalan? Ito na ba ang magbibigay sa akin ng tunay na halaga sa bahay na ito? Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang lahat, hinaplos ko ang aking tiyan. Kakapit ka kay mami, anak, bulong ko. Ang aking boses ay puno ng pagmamahal. Ang bawat haplos ay tila pangako ng isang mas magandang bukas. Nagpasya akong sorpresahin si Rafael sa aming 5 anibersaryo ng kasal. Ito na ang huling pagtatangka kong iligtas ang aming relasyon, ang huling baraha na aking hawak. Sigurado akong kapag nalaman niya ang tungkol sa aming anak, magbabago ang lahat. Makikita niya ang halaga ko, ang halaga ng pamilya. Hindi ko na kailangang makinig sa mga paghamak ni Mama Imelda o sa mga mapanuksong ngiti ni Marisol. Ang aming anak ang magiging susi sa aming kaligayahan. Ngunit kinabukasan,
Habang naglilinis ako sa sala, narinig ko ang boses ni Mama Imelda mula sa kanyang silid. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabahala habang kausap niya ang isang tao sa telepono. Maingat akong lumapit sa pinto. Ang aking puso ay bumibilis ang pagtibok dahil sa kaba. Hindi ko sinasadya, ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang mga matatalim na patalim na tumusok sa aking pandinig. Siguraduhin mong hindi siya magkakaanak kailanman. Namanhid ang aking buong katawan. Hindi ko magawang gumalaw, tila ako ay naging isang estatwa. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip, paulit-ulit, na tila isang sumpa. Hindi lamang si Marisol ang kalaban, may mas malalim, mas madilim na plano ang nagaganap. Ang pagdadalang tao ko ay nasa panganib. May mga taong ayaw na magkaroon ako ng anak. Ang natuklasan kong buhay sa aking sinapupunan ay hindi lang isang pag-asa, kundi isang malaking panganib. Ang mga salita ni Mama Imelda ay naghahasik ng binhi ng takot sa aking puso. Ngunit sa bawat pagtibok ng aking tiyan, mayroong isang maliit na pag-asa na muling sumisibol, isang pag-asa na ang sanggol sa aking sinapupunan ang magiging sagot sa lahat ng aking dasal. Isang buong linggo akong nagplano para sa aming anibersaryo. Inipon ko ang bawat sentimo mula sa aking allowance sa palengke upang makabili ng mga sariwang sangkap para sa mga paboritong pagkain ni Rafael. Naisip ko ang kanyang ngiti kapag nakita niya ang adobo na may pinatuyong dahon ng laurel, ang sinigang na hipon na may saktong asim. Bawat piraso ng gulay na aking hinihiwa ay may kalakip na pangarap. Sa mismong araw ng anibersaryo, pinalamutian ko ang aming silid. Nagsindi ako ng mga scented candle na may amoy sampagwita, ang paborito naming bulaklak. Maingat kong inilatag sa kama ang bago niyang pajama. At sa tabi nito ay ang maliit na kahon na naglalaman ng pregnancy test kit, isang simbolo ng bagong pag-asa. Nagsuot ako ng simple ngunit eleganteng bestida at nag-ayos ng sarili, umaasang sa gabing ito, babalik ang dating Rafael. Ang Rafael na minahal ko, ang Rafael na nagbigay sa akin ng pangako. Dumilim ang paligid. Ang mga oras ay dahan-dahang lumipas, ngunit walang Rafael ang dumating. Ang mga kandila ay unti-unting lumiliit. Ang kanilang liwanag ay kumukupas kasabay ng aking pag-asa. Ang init ng pagkain sa mesa ay lumamig na, tulad ng init ng aking puso. Ang bawat minuto ng paghihintay ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa aking kaluluwa. Nagsimula akong mag-alala, ngunit pinilit kong maging positibo. Baka traffic lang, baka may emergency sa trabaho. Malalim na ang gabi nang marinig ko ang pagbukas ng gate. Mabilis akong bumaba sa sala. Ang puso ko ay puno ng kaba at pag-asa. Ngunit nang makita ko si Rafael, ang aking namong ngiti ay biglang namatay. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlalamig at ang amoy ng alak ay bumalot sa kanya. Hindi niya ako tiningnan. Hindi niya napansin ang aming inihandang hapunan. Hindi niya maalala ang aming anibersaryo. Babe, simula ko, ngunit nilampasan niya lang ako. I'm tired, Talasa. Ang kanyang boses ay tuyo at walang emosyon. Diretso siyang pumanhik sa hagdan. Sinundan ko siya. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit na kahon ng regalo. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang magpapabago sa lahat. Nang papalapit na ako sa aming silid, isang hindi pamilyar na boses ang narinig ko mula sa loob. Isang boses ng babae. Si Marisol. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ang aking mga daliri ay nanginig at ang kahon sa aking kamay ay halos mawala sa aking pagkakahawak. Ang pintuan na bahagyang nakabukas ay tila isang butas sa aking kaluluwa. Maingat kong itinulak ang pinto. Ang tanawin sa loob ay winasak ang bawat hibla ng aking pagkatao. Si Rafael at si Marisol.
Sila ay magkasama sa mismong higaan na minsan ay saksi sa aming pagmamahalan. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot, ay naging isang matinding katotohanan na nagpabagsak sa aking mundo. Napansin nila ako, napatingin si Rafael, walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngumiti lang si Marisol, isang ngiting puno ng pagtatagumpay. Ang aking mga luha ay nagsimulang dumaloy. Hindi ko na kayang pigilan ang bawat patak na tila nagdadala ng sakit. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Ngunit ang puso ko ay tila libong bubog na sabay-sabay na nabasag. Si Rafael, kalmado niyang kinuha ang kanyang robe. Lumapit siya sa lamesa at inilabas ang isang folder. Marahas niyang itinapon sa akin ang isang papel, isang signed divorce paper. "This is it, Talasa." Aniya, ang kanyang boses ay sintalas ng binasag na salamin. "Tapos na tayo." Nanginig ang aking buong katawan. Ang aking mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Hindi ko magawang gumalaw. Ang aking lalamunan ay tila may bara. Hindi ko magawang huminga. 5 taon, Talasa. 5 taon akong nagtiis sa amoy kusina mong katawan. It's time for me to have a real queen. Ang bawat salita ay tumusok sa aking puso. Isang patalim na dahan-dahang bumaon. Ang amoy ng aking nilutong pagkain, ang halimuyak ng mga kandila, ang pag-asang dala ng munting kahon sa aking kamay. Lahat ng yon ay nagmistulang abo. Ang lahat ng aking sakripisyo, ang lahat ng aking pagmamahal ay tinapakan at dinurog. Tiningnan ko ang maliit na kahon sa aking nanginginig na kamay, kung saan naroon ang simula ng buhay na pinangarap ko para sa amin. Ngayon, isa na lamang itong walang saysay na bagay. "Marisol can give me the world. What can you give me?" Ang kanyang tanong ay umalingaw-ngaw sa aking isip, isang malalim na balon ng kawalan. Naramdaman ko ang matinding hapdi sa aking tiyan, isang hapdi na mas matalim pa kaysa sa sakit ng kanyang mga salita. Ang aking paningin ay lumabo. Ang bawat hibla ng aking lakas ay biglang nawala, at ang aking mga tuhod ay lumambot. Nahulog ako sa sahig, mahigpit na hinawakan ng aking tiyan, habang ang mundo sa paligid ko ay unti-unting nagiging dilim. Ang matinding sakit sa aking tiyan ay lumukob sa akin, mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang mga salita. Ang mundo sa paligid ko ay umikot, at ang mga mukha ni Rafael at Marisol ay tila mga demonyong nakatitig sa akin. Huminga ako ng malalim, pilit na kumakapit sa unti-unting lumalabo kong paningin. Ngunit bago pa man ako makabangon, isang malaking bagay ang tumama sa aking dibdib. Isang lumang kahon ng alahas, walang laman, ang inihagis ni Mama Imelda. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Magnanakaw!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkamuhi. "Pinalayas ka na ng anak ko, ninakawan mo pa kami. Hindi ka lang mga agaw, isa ka pang magnanakaw." Ang aking isip ay naguluhan. Magnanakaw? Kailan? Wala akong kinuha. Pilit kong inangat ang aking tingin upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, sinunggaban ako ni Mama Imelda sa braso. Ang kanyang mahigpit na hawak ay nagdulot ng mas matinding sakit sa aking sugatan ng tiyan. Hindi lamang siya. Sumama na rin si Marisol. Hinila ang aking buhok. "Alis! Lumayas ka sa bahay na ito!" Sigaw ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatagumpay. Ang bawat paghila ay tila binubunot ang bawat hibla ng pagkatao ko. Kinakaladkad nila ako palabas ng silid. Ang aking mga paa ay tila walang lakas, at ang bawat hakbang ay nagdulot ng matinding kirot. Hindi ko na napansin ang bawat furniture na aking nalampasan, tanging ang matinding sakit sa aking tiyan at ang kanilang mga boses na puno ng pagkamuhi. Humawak ako sa aking tiyan, pilit na pinoprotektahan ang munting buhay sa aking sinapupunan.
Nang marating namin ang sala, umuulan ng malakas sa labas. Ang lamig ng hangin ay sumalubong sa akin. Walang awa nila akong itinulak palabas ng bahay. Ang matatalim na salita ni Mama Imelda ay tumusok sa aking tainga. Mas masakit pa kaysa sa bawat patak ng ulan na dumadampi sa aking balat. Huwag ka nang babalik dito, pulubi! Hindi ka karapat-dapat sa bahay na ito. Hindi ka karapat-dapat kay Rafael. Ang aking katawan ay napahiga sa basa at madulas na sahig sa labas ng pintuan. Ang mga luha ko ay nahalos sa ulan, ngunit hindi ko na alam kung alin ang mas masakit. Sa aking pagkalugmok, nakita ko si Manang Lourdes na nagmamadaling lumapit. Hawak ang isang payong. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man siya makalapit sa akin, marahas siyang itinulak ni Mama Imelda. Napasalampak siya sa lupa. Ang payong ay lumipad sa malayo. Ang kanyang mga mata, puno ng luha at pagkabahala, ay ang huling imaheng nakita ko. Sa tindi ng paghila at pagtulak, ang aking mga paa ay nawalan ng balanse. Ang madulas na hagdanan ay tila isang bitag. Naramdaman ko ang pagdulas ng aking katawan. Ang bawat pagbagsak ay nagdulot ng matinding sakit sa aking balakang at tiyan. Ang aking paningin ay lumabo. At ang lahat ay unti-unting nagiging itim. Ang huling naramdaman ko ay ang pagdampi ng aking ulo sa matigas na semento, isang malamig at mamasa-masang pakiramdam. Ang aking dugo ay tila isang ilog na dahan-dahang umaagos, nahahalo sa tubig ulan. Ang aking huling hininga ay isang pabulong na panalangin para sa munting buhay na aking pinangangalagaan. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang liwanag sa paligid ay nakakasilaw at ang amoy ng gamot ay bumalot sa akin. Nasa ospital ako. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay nananakit, tila pinukpok ng libong martilyo. Ngunit ang pinakamatinding hapdi ay nanggaling sa aking tiyan. Isang malalim na kawalan, isang nakakatakot na kalungkutan ang pumuno sa aking puso. Nasaan ang aking anak? Ang mga salitang ito ang unang lumabas sa aking bibig. Mahina at halos hindi marinig. Ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo. Lumapit ang isang nurse, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ginang DeMarco, kalma lang po kayo. Kakagising niyo lang po. Ang aking anak, pagpupumilit ko, ang aking mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Lumapit ang isang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ginang DeMarco, nakunan po kayo. Ngunit, naisalba po namin ang inyong sanggol. Naisalba. Ang salitang yon ay tila isang sinag ng araw na tumagos sa madilim kong mundo. Isang malalim na ginhawa ang bumalot sa akin, ngunit kasabay nito ay ang matinding takot. Nasaan siya? Ayos lang ba siya? Nasa incubator po siya, ginang. Premature po siya, kaya kailangan namin siyang bantayan ng maigi. Lumalaban ang inyong anak, Ginang DeMarco. Malakas po siya. Inalalaya nila ako papunta sa isang silid na puno ng mga makina. Sa gitna nito ay isang maliit na incubator. Doon ko nakita ang aking anak. Napakaliit. Ang kanyang balat ay manipis at ang kanyang mga daliri ay tila pinong bulak. Ang bawat hininga niya ay tila isang pabulong na panalangin. Ang mga luha ko ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pagmamahal at pag-asa. May buhay pa akong ipaglalaban. Habang nakatitig ako sa aking anak, naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Alon, ang abogado na paminsan-minsan ay nakikita ko sa opisina ni Papa nung bata pa ako. Ngunit ngayon, ang kanyang tindig ay mas seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Bigla siyang lumuhod sa aking harapan. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang tinig ay puno ng paggalang. Ginang DeMarco. Mahal na prinsesa, patawarin niyo po ako.
Kung ngayon lang ako nagpakita, ngunit Ginang Di Marco na natili po akong tapat sa inyong ama. At ngayon, sa inyo po. Ang aking isip ay naguluhan. Mahal na prinsesa? Ano ang sinasabi niya? Hindi ko maintindihan. Talasa, ikaw po ang nag-iisang tagapagmana ng Di Marco Shipping Empire. Ikaw po ang tunay na may-ari ng lahat ng kayamanan na pinakikinabangan ngayon ng pamilya ni Rafael. Ang lahat ng sakripisyo mo, ang lahat ng pagtitiis mo, dapat ay hindi mo naranasan. Ang ama mo ay nagbilin na bantayan kita at huwag kang pakikialaman hanggat hindi nasa panganib ang iyong buhay o ang iyong tagapagmana. Ang kanyang mga salita ay tila mga kidlat na tumama sa aking isip. Ang aking ama, ang Di Marco Empire, ang lahat ng yun ay hindi ko kailanman naisip. 5 taon akong nabuhay sa kasinungalingan na iniisip na wala akong halaga. Rafael at ang kanyang ina, they're planning to take everything from you, Ginang Di Marco. Even your baby's inheritance. Ang anak po ninyo, ang nag-iisang tagapagmana ng inyong imperyo. Ang mga salitang yon ay nagpaliyab ng apoy sa aking puso. Hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa aking anak. Ang munting buhay na ito na lumalaban para mabuhay. Hindi ko hahayaang maagaw pa ang karapatan niya. Hindi ko hahayaang maranasan niya ang sakit na aking naranasan. Tumingin ako sa aking anak. Pagkatapos ay kay Alon. Ang sakit sa aking katawan ay nawala. Napalitan ng matinding determinasyon. Ang aking mga luha ay natuyo. Ano ang kailangan kong gawin, Alon? Ang aking boses ay hindi na mahina. Ito ay matatag. Puno ng isang bagong lakas. Isang lakas na hindi kailanman nakita ni Rafael, ni Mama Imelda, o ni Marisol. Ang sakit sa aking tiyan ay humupa, ngunit ang kirot sa aking puso ay nanatili. Sa loob ng ilang araw, nanatili akong nakahiga sa kama ng ospital. Ang aking katawan ay mahina, ngunit ang aking isip ay tila isang malalim na karagatan na puno ng bagong impormasyon. Ang mga salita ni Alon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Ang Di Marco Empire, ang aking ama, ang pagtataksil ni Rafael. Ang lahat ng aking nakaraan ay tila isang malaking kasinungalingan. Araw-araw, dinadalaw ko ang aking anak sa nursery. Siya ay nanatiling nasa loob ng incubator. Napakaliit, ngunit puno ng buhay. Ang kanyang munting kamay, na tila isang pinong bulaklak, ay mahigpit na humahawak sa aking daliri sa tuwing dinadalaw ko siya. Sa bawat paghawak, naramdaman ko ang isang matinding lakas na gumagapang sa aking katawan. Hindi na ako si talasa na duwag at sunod-sunuran. Ako ay isang ina at mayroon akong ipaglalaban. Dumating si Alon, dala ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Maingat niyang inilatag ang mga ito sa lamesa. Ginang Di Marco, anya, ang kanyang boses ay seryoso. Ito po ang mga ebidensya ng paglustay ng pondo ni Rafael sa Lumina Ocean. Ito rin po ang mga papeles na nagpapatunay na kayo ang nag-iisang tagapagmana ng Di Marco. Nagsimula akong magbasa. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng katotohanan na mas masakit pa kaysa sa aking inaakala. Ang lahat ng ipinagmamalaki ni Rafael, ang kanyang tagumpay, ay pawang kasinungalingan. Ang pera ng aking ama, ang pamana ng aking pamilya, ay ginamit niya upang pagyamanin ang kanyang sarili at ang kanyang kabit. Nakita ko ang mga resibo ng mamahaling alahas para kay Marisol, ang mga bayarin sa kanyang mga party, ang paglipat ng mga pondo sa mga shell corporation. Ang bawat numero ay tila nagpapamalas ng kanilang kasakiman. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig na galit. Sa mga sumunod na linggo, si Alon ang naging gabay ko. Hindi lamang siya isang abogado, siya ay tila isang guro, nagtuturo sa akin ng mundo ng negosyo. Ipinaliwanag niya ang bawat termino, ang bawat estratehiya. Nagdala siya ng mga libro tungkol sa pamamahala ng kumpanya at magkasama naming pinag-aralan ang mga chart at financial reports.
Hindi rin niya kinalimutan ang aking pisikal na kalusugan. Nagpadala siya ng physical therapist para tulungan akong muling lumakas, hindi lamang para makalakad, kundi upang magkaroon ako ng bagong tindig, isang tindig ng kumpiyansa. Itinuro niya sa akin kung paano bumangon mula sa pagkatalo, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Sa mga gabing hindi ako makatulog, naaalala ko ang aking ama, ang kanyang mga salita. Ang tunay na kapangyarihan, anak, ay hindi sa kung gaano kalaki ang iyong kayamanan, kundi sa kung gaano katibay ang iyong kalooban. Ang kanyang alaala ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Ang bawat patak ng luha ay nagmistulang ulan na nagdidilig sa isang uhaw na lupa, nagpapabunga ng determinasyon. Isang hapon, dumalaw si Manang Lourdes. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagtatago ng isang bagay. Dala niya ang ilang prutas at ang aking mga damit. Ginang talasa, mahina niyang sabi, habang inaayos ang aking unan. Pinapunta po ako ni Sir Alon at narinig ko po ang mga balita sa mansyon. Ang mga kapitbahay po ay nagtataka kung bakit wala kayo. Si Ginang Imelda po ay nagsasabi na kayo raw po ay umalis at nagsolo. Ang kanyang mga salita ay nagkumpirma sa aking hinala. Sinusubukan nilang takpan ang kanilang krimen. Sinusubukan nilang burahin ako mula sa kanilang buhay. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang ginagawa ay mas nagpatibay sa aking desisyon. Naramdaman ko ang isang malamig na apoy na nagliliyab sa aking kalooban. Ang alaala ng aking anak, ang alaala ng aking ama, at ang mga pagtataksil na aking naranasan ay tila nagbigay sa akin ng bagong buhay. Pinisil ko ang kamay ni Manang Lourdes. Salamat po, Manang. Hindi po ako magsasalita ngayon. Ngunit darating ang araw na makikita nila kung sino ang kanilang pinaglalaruan. Tumingin ako sa bintana sa papalubog na araw. Ipagpatuloy natin ang plano, Alon. Kailangan kong bumalik sa lalong madaling panahon. This time, hindi na ako ang talasa na kilala nila. Darating ako at babawiin ko ang lahat para sa akin at para sa aking anak. Sa loob ng ilang buwan, ang silid ng ospital at ang maliit na opisina ni Alon ang naging mundo ko. Sa mga dingding na dating nagpapakita ng aking kahinaan, ngayon ay nakasabit ang mga chart ng negosyo, mga legal na dokumento at mga larawan ng aking anak. Ang bawat sandali ng paggising ko ay ginugol ko sa pag-aaral at pagsasanay. Si Alon ang aking anino, aking gabay. Maingat niyang ipinaliwanag ang intricacies ng DeMarco Shipping Empire. Ang bawat legal na jargon, ang bawat financial report, ang bawat estratehiya sa negosyo ay pilit kong isinasa ulo. Hindi lamang ang isip ko ang kanyang pinatalas, kundi pati na rin ang aking katawan. Araw-araw, sinunod ko ang mga instructions ng physical therapist. Ang dating ng hina kong katawan ay unti-unting lumalakas. Ang mga kalyo sa aking kamay ay hindi na mula sa paglalaba, kundi mula sa pagsusulat, sa paghawak ng mga pen, at sa pagbalik ng aking dating lakas. Ang pinakamalaking inspirasyon ko ay ang aking anak. Unti-unti siyang lumalaki at lumalakas sa incubator. May isang araw na kinuha siya ng nurse mula sa loob ng longkin at iniabot sa akin. Sa sandaling nadama ko ang kanyang munting katawan sa aking mga braso, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kauna-unahang tunay na ngiti mula nang magsimula ang lahat ng pahirap. Ang kanyang init, ang kanyang mahinang paghinga, ang kanyang mga daliri na mahigpit na humahawak sa akin ay nagpatibay sa aking bawat desisyon. Sa kanya ako humuhugot ng lakas. Para sa kanya ang lahat ng aking ipinaglalaban. Kasama si Alon, binuo namin ang isang detalyadong plano, hindi lamang isang simpleng paghihiganti, kundi isang masusing paglalantad sa katotohanan. Bawat kilos ni Rafael, bawat transaksyon,
Bawat lihim na paglipat ng pondo ay dahan-dahang aming inilalantad. Ang bawat impormasyon ay naging isang piraso ng puzzle at unti-unti nabubuo namin ang kompletong larawan ng kanilang kasakiman at pagtataksil. Nagbigay ako ng mga lihim na direktiba kay Alon. Pinapakipot ang kanilang mga galaw. Sinisigurado na sila mismo ang huhukay ng sarili nilang libingan. Ang aking dating sarili ay nilibing. Ang mahaba kong buhok na laging nakatali ay ngayon ay nakaayos na. May bagong gupit na nagpapakita ng aking matinding determinasyon. Ang aking mga suot ay hindi na ang dating simpleng kasuotan ng isang may bahay, kundi mga damit na nagbibigay diin sa aking bagong katauhan bilang isang babaeng may kapangyarihan. Ang bawat kilos, bawat salita ay pinanday upang maging isang sandata. Hindi na ako si Thalassa na may amoy kusina. Ako si Thalassa DeMarco. Sa bahay ng mga DeMarco, narinig kong pinag-uusapan ng mga tauhan ang nalalapit na malaking pagdiriwang. Isang anunsyo raw ang gagawin sa Lumina Ocean na siyang magtatakda sa pamilya ni Rafael sa tuktok ng kapangyarihan. Wala silang kaalam-alam na ang kanilang pinagmamay-ari ay matagal nang hawak ng isang taong kanilang pinipilit na burahin. Ang kanilang mga tinig ay puno ng kagalakan, ngunit para sa akin, ang bawat tawa nila ay tila isang balang naghihintay sa kanilang kapahamakan. Tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Hindi ko na nakita ang dating mukha ng pagtitiis. Ang nakita ko ay isang babaeng may matalim na titig, may matatag na panga, at may puso na puno ng apoy. Ang dating sakit ay naging lakas. Ang dating luha ay naging determinasyon. Isang bagong simula ang naghihintay. Ang reyna ay handa ng umuwi. Ang gabi ng pagdiriwang sa Lumina Ocean ay puno ng kislap at ingay ng kasiyahan. Ang Grand Ballroom ay napuno ng mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo, mga politiko, at mga sosyalidad. Si Rafael, kasama si Mama Imelda at Marisol, ay nasa gitna ng entablado, nakangiti at tumatanggap ng mga pagbati. Ang bawat salita ng papuri ay tila langis na ibinubuhos sa kanilang nag-uumapaw na pagmamataas. Inanunsyo na si Rafael na ang bagong chairman ng board at kasabay nito, ang kanilang nalalapit na kasal ni Marisol. Ang lahat ay tila nasa kanilang palad. Ang kanilang mga tinig ay puno ng pagtatagumpay. Ang bawat halakhak ay tila isang kanta ng kanilang tagumpay. Ngunit ang lahat ng kasiyahan ay biglang naglaho ng isang hanay ng mga mamahaling itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa main entrance ng venue. Ang mga ilaw ng sasakyan ay bumangga sa madilim na gabi at ang bawat paghinto ay nagdulot ng matinding kaba sa puso ng mga nakakakita. Lahat ng tingin ay napunta sa mga sasakyan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng pinakaunang sasakyan. Mula roon ay lumabas ang isang babae. Siya ay nakasuot ng isang kulay dugong pulang gown na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng elegante at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kumikinang na perlas na kwintas, ang DeMarco Heirloom Pearls. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Hindi na siya ang Thalassa na may amoy kusina o ang babaeng may luha sa mga mata. Ang babaeng lumitaw ay isang reyna, isang diyosa, na may titig na matalim at mapanuri. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga tawanan ay naglaho, napalitan ng panginginig ng boses ng pagtataka at bulong-bulungan. Si Rafael, si Mama Imelda, at si Marisol ay namutla. Ang kanilang mga mata ay dilat, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang nangiti ni Rafael ay biglang nawala, napalitan ng isang ekspresyon ng matinding pagkabigla at takot. Si Marisol ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang ngiti ay nagyelo sa kanyang mga labi. Si Mama Imelda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Tinungo ni Thalassa ang kanilang direksyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado.
Walang bahid ng galit o puot. Sa halip, isang malamig na pagtingin ang sumalubong sa kanila. Isang pagtingin na nagpaparamdam sa kanila ng kanilang pagiging maliit at walang silbi. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa pagitan nila, isang hindi nakikitang hadlang na nagpapahiwatig ng agwat ng kapangyarihan. Hindi niya sila tiningnan ng matagal. Sa halip, ang kanyang mga mata ay dumapo sa entablado kung saan naroon ang mikropono. Sa bawat hakbang niya, tila ang mundo ay humihinto, naghihintay sa susunod niyang galaw. Ang kanyang labi ay dahan-dahang bumuo ng isang ngiti, isang ngiting hindi mo mabasa, isang ngiting puno ng lihim at misteryo. Diretso siyang umakyat sa entablado. Habang papalapit siya sa mikropono, tila ang lahat ay huminga ng sabay-sabay. Tumingin siya sa karamihan, pagkatapos ay sa 3 taong nakatayo roon na ngayon ay puno ng pagkabahala. May nakita akong isang spark sa kanyang mga mata, isang munting kislap ng apoy. Walang salita, ngunit ang bawat galaw niya ay nagsasabing, ang laro ay nagsisimula pa lang. Ang buong bulwagan ay nanatiling tahimik, ang lahat ng mata ay nakatutok kay Thalassa na ngayon ay nakatayo sa entablado. Ang kanyang bawat kilos ay tila isang maingat na paggalaw ng isang reyna. Isang simpleng kumpas ng kanyang kamay, isang banayad na paggalaw ng kanyang daliri ang naging hudyat. Mula sa likuran, si Alon ay lumapit. Dala ang isang folder na kasing kapal ng isang aklat. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula ni Alon. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Umalingaw sa buong bulwagan. Ako po si Attorney Alon Sanchez at ako po ang Chief Legal Counsel ng DeMarco Shipping Empire. Nagkatinginan ng mga tao. Ang pangalang DeMarco ay hindi na bago sa kanilang pandinig, ngunit ang koneksyon nito sa kasalukuyang kaganapan ay nagdulot ng pagtataka. Si Rafael, na kanina'y namumutla, ay nagsimulang magpakita ng pagkalito. Ngunit bago po tayo magpatuloy sa pagdiriwang ng tagumpay, patuloy ni Alon, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Rafael. Meron po tayong kailangang linawin. Ang tunay na posisyon ng Lumina Ocean sa ilalim ng pamamahala ng kasalukuyang CEO, si Ginoong Rafael DeMarco. Biglang namutla si Rafael. Nag-iba ang kanyang ngiti, napalitan ng pilit na pagtawa. Alon, what are you talking about? This is my night. This is about my success. Don't tell me Thalassa sent you here para gumawa ng eksena? Ngunit bago pa man makasagot si Alon, si Mama Imelda ay sumigaw. Tumahimik ka, abogado. Sino ka para sirain ang gabing ito? Ang anak ko ang siyang nagtaguyod ng kumpanya. Hindi niya kailangan ang mga ganyang akusasyon. Oh really, Mama Imelda? Malamig na tugon ni Thalassa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may matalim na tinig na nagpatindig sa balahibo ng lahat. Ang anak mo? O ang anak ng kanyang asawa? Ang anak ng isang babae na 5 taon niyong kinulong sa kusina at pinaglaruan? Ang bawat salita ni Thalassa ay tila isang hamog na bumabalot sa init ng pagkabahala ni Mama Imelda. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa buong bulwagan. Hindi totoo yan, sigaw ni Marisol. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Gawa-gawa lang nila yan. Para siraan ka, Rafael. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na ingatan mo ang mga papels mo? Ang kanyang huling salita ay tila isang pabulong na hindi niya sinasadya, ngunit sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Thalassa. Nagkumpas siya kay Alon. Sa katunayan po, narito ang mga ebidensya, panimula ni Alon. Binuksan ang folder. Mga dokumento na nagpapakita ng mga paglustay ng pondo, mga resibo ng mamahaling alahas, at mga ari-arian na binili para kay Ginang Marisol Santos na nagmula sa kaban ng Lumina Ocean, nagsimulang magpalitan ng tingin ng mga bisita. Ang dating kasiyahan ay napalitan ng pabulong-bulungan. Ang mga mata ni Rafael ay nagbabaga sa galit, ngunit kasabay nito ay ang matinding takot. Lies!
all lies! Sigaw ni Rafael. Pilit na tinatawagan ang kanyang dating kumpiyansa. Talasa, you're just jealous. You're just a bitter ex-wife trying to ruin my life. Wala kang alam sa negosyo. Wala kang naitulong. Tumayo si Talasa. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa bawat isa sa kanila. Kay Rafael, kay Mama Imelda at kay Marisol. Totoo, Rafael. Wala akong alam sa negosyo. Kung ang negosyo mo ay ang magnakaw at magsinungaling, ngunit may alam ako. Alam ko kung paano magtayo ng isang imperyo mula sa wala. At alam ko kung paano ito babawiin mula sa mga kamay ng mga magnanakaw. Rafael, it doesn't matter what they say. Sigaw ni Marisol, pilit na humahawak sa braso ni Rafael. We have the papers, ang board meeting. Kami ang may hawak ng lumina. Ngumiti si Alon, isang nangiting puno ng pagtatagumpay. Iyon po ang akala ninyo. Ang inyong pinagsasabi na board meeting ay walang saysay. Bakit po? Sapagkat ang tunay na may-ari ng karamihan ng shares ng Lumina Ocean ay si Ginang Talasa de Marco. Nawala ang kulay sa mukha ni Rafael. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. Si Mama Imelda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay tila biglang huminto. Si Marisol ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang tingin ni Alon ay dumapo sa isang dokumento sa kanyang folder at dahan-dahan niyang itinuro ang isang linya. At sa aking pag-aaral, nakita ko rin po ang isang dokumento na pinilit ninyong pekihin, ang huling kalooban at testamento ng yumaong Ginoong Alejandro de Marco. Isang testamento na nagpapatunay na ang lahat ng De Marco shares sa Lumina Ocean ay ipinagkaloob sa kaisa-isang anak niya, si Ginang Talasa de Marco. Pinagsikapan ninyong pekehin ang kanyang lagda. Ngunit sa ilalim ng legal na batas, isang krimen ang inyong ginawa. Isang bulong ang kumalat sa buong bulwagan. Ang kanilang pagkabigla ay nabasa sa bawat mukha. Si Rafael ay napakagatlabi. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Ang kanyang mukha ay naging abo. Ang kanyang tagumpay ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang katahimikan sa bulwagan ay unti-unting napunit ng mga pabulong-bulong. Ang bawat tingin ay dumapo kay Rafael, na ngayon ay namumutla at nanginginig. Ang kanyang dating mayabang na tindig ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang desperadong takot. Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang natutulirong hayop na nakulong. Pilit siyang bumaba sa entablado. Nagmamadali patungo kay Alon. Ginagawa lang nila yan para sirain ako. This is a setup. You can't do this. Ngunit bago pa man niya maabot si Alon, isang kumpas lang ng kamay ni Talasa ang naging hudyat. Mula sa likuran, 2 security guards na dati nakatayo lamang sa gilid, ang mabilis na lumapit at pinigilan si Rafael. Ang kanyang mga pagpupumiglas ay walang silbi. Rafael, kalma. Sigaw ni Mama Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang inang nahihibang. Talasa, please, wag mong gawin yan sa anak ko. Maawa ka. Ang kanyang mukha ay puno na ngayon ng luha at pagmamakaawa. Ang dating pagmamataas ay naglaho na. Ngunit ang mga mata ni Talasa ay nanatiling malamig, walang bahid ng awa. Tumingin siya kay Mama Imelda. Ang kanyang titig ay tila isang balang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pagtitiis ay matagal nang naubos. Nasa tabi ko si Marisol. Ang kanyang dating matamis na ngangiti ay biglang nawala. Napalitan ng isang mukha ng pagkabahala at galit. Nang makita niyang hinahawakan na si Rafael ng mga security guard, dahan-dahan siyang lumayo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng daan palabas. Ang bawat kilos niya ay nagpapahiwatig ng kanyang pagtataksil. Iniwan niya si Rafael sa sandaling mawala ang kapangyarihan nito. Alon, ipagpatuloy mo ang pagbasa ng mga dokumento. Ang utos ni Talasa, ang kanyang boses ay matatag. Lantad natin ang lahat. Binuksan ni Alon ang isang projector at sa malaking screen sa likuran,
Nagsimulang lumabas ang mga detalyadong transaksyon, ang mga lihim na bank accounts, ang mga pekeng kumpanya, ang bawat sentimo na inilabas ni Rafael mula sa Lumina Ocean para sa kanyang sariling kapakinabangan at kay Marisol. Ang mga larawan ng mamahaling alahas at mga biyahe ni Marisol ay ipinakita na pinondohan ng ninakaw na pera. Ang bawat detalye ay tila isang suntok sa mukha ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang panga ay nanginginig, ang kanyang pagtatangkang ipagtanggol ang sarili ay naging bulong-bulungan na lamang sa pagitan ng mga pagpupumiglas. Si Mama Imelda ay napahiga sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Umiiyak. Ang kanyang dati kulay ginto na mundo ay gumuho sa isang iglap. Samantala, dahan-dahang lumabas si Marisol sa likod ng bulwagan. Sinubukan niyang makatakas ng hindi napapansin. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalabas, isang malakas na tawag ang sumira sa kanyang pagtatago. Marisol, ang boses ni Talasa, ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang tingin ng lahat ay napunta sa kanya, sa babaeng akala nila ay kabilang sa mga biktima. "Don't you dare leave! You have a role to play in this drama too!" Napatigil si Marisol. Ang kanyang balat ay tila nawalan ng kulay. Ang kanyang mga plano ay nabigo. "Iparating mo na sa kanila, Alon," utos ni Talasa, "ang kasalukuyang estado ng pamilya De Marco sa Lumina Ocean. Sa bisa po ng utos ng Board of Directors at sa kapangyarihan ni Ginang Talasa De Marco bilang nag-iisang may-ari ng karamihan ng shares, si Ginoong Rafael De Marco ay formal na tinatanggal sa kanyang posisyon bilang CEO at chairman ng board. Ang lahat ng kanyang ari-arian at account na konektado sa Lumina Ocean ay freeze na. Ganon din po ang mga ari-arian at bank accounts na konektado sa mga transaksyon ni Ginang Imelda at Ginang Marisol. Ang mga salita ni Alon ay nagdulot ng matinding pagkabigla. Si Rafael ay napahinto sa kanyang pagpupumiglas. Si Mama Imelda ay tila nawalan ng pag-asa. Si Marisol ay napahinto sa kanyang pagtakas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Si Talasa ay dahan-dahang lumapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na nagliliyab, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Tumingin siya kay Rafael, ang kanyang dating asawa. "Binigyan kita ng pagmamahal, Rafael. Isang pagkakataon, ngunit pinili mo ang kasakiman. Ngayon, binabawi ko ang lahat. Ang lahat ng aking ibinigay sa iyo, kasama ang iyong dignidad." Hinila na ng mga security guard si Rafael at Mama Imelda palabas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at galit, ngunit wala na silang magawa. Sa likuran nila, si Marisol ay pinipilit ding pigilan ng security. Ang dating maingay na bulwagan ay napuno ng katahimikan. Lahat ay nagtataka at naghihintay sa huling salita ng Reyna. Ang katahimikan sa bulwagan ay tila nagkulong sa lahat. Ang bawat tao ay nanatiling nakatayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagtataka. Ang dating maligayang pagdiriwang ay naging isang madilim na tanghalan ng katarungan. Si Rafael, si Mama Imelda, at si Marisol ay sinasabayan ng mga security guards palabas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at desperasyon. Ang bawat hakbang nila ay tila nagpapahiwatig ng kanilang pagbagsak. "Talasa, maawa ka. Mahal kita. Patawarin mo ako." Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang pulubi na nagmamakaawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang mga luhang yon ay tila peke sa mga mata ni Talasa. Pilit siyang bumalik. Pilit na humahawak sa aking kamay. "Please, Talasa, huwag mong gawin to sa akin. Wala akong magiging buhay kung wala ka." Ngunit hinarang siya ng mga security guard. Ang aking mga mata ay nanatiling kalmado. Tiningnan ko siya ng walang bahid ng puot, tanging isang malalim na pag-unawa sa kanyang tunay na pagkatao.
Ang kanyang mga salita ay dating musika sa aking pandinig, ngunit ngayon, ito ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na pinatutugtog. Rafael, panimula ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. 5 taon kitang binigyan ng aking pagmamahal. 5 taon kitang inalagaan, pinagsilbihan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng akin, ang aking oras, ang aking pagkatao, at maging ang aking karangalan. Higit pa roon, binigyan kita ng pagkakataon, isang imperyo na pwede mong palaguin. Nagpatuloy ako. Ang aking tingin ay dumapo kay Mama Imelda na ngayon ay nakahandusay na sa sahig at kay Marisol na pilit na inilalayo ng mga security guard. Ngunit pinili ninyo ang kasakiman, pinili ninyo ang pagtataksil, niyurakan ninyo ang bawat sakripisyo ko, kinuha ninyo ang lahat ng aking inakala na sa akin. Ngayon, ako ang babawi sa lahat. Dahan-dahan akong lumapit kay Rafael, ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pagmamakaawa. Ang bagay na ibinigay ko sa iyo ay hindi lamang pagmamahal, kundi isang imperyo. Pinili mo ang kasakiman. Ngayon, wala ka nang natitira at ako ay mayroon ng aking buong mundo. Sa isang iglap, inilabas ko ang isang papel mula sa bulsa ni Alon. Ito ay ang dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari ng mansyon. Ang bahay na ito, sabi ko, itinaas ang papel, ay hindi nasa sa inyo. Ipinagbibili na ito at ang pera ay idedeposito sa aking account. Ang Lumina Ocean ay babalik na sa tunay nitong may-ari. Doon, sa gitna ng malaking bulwagan, ay nilisan nila ang lahat ng kanilang kayamanan. Hindi na sila dinala sa presinto para sa krimen ng pandaraya at pagtataksil sa tiwala. Ang kanilang parusa ay mas mabigat pa kaysa sa kulungan. Sila ay pinabalik sa kanilang pinanggalingan, ang buhay na puno ng kahirapan at kawalan ng pag-asa. Ang dating granding mansion ay ipinagbili na. Ang lahat ng kanilang mga ari-arian ay kinumpiska. Ang Lumina Ocean ay muling nasa ilalim ng pamamahala ng mga DeMarco. Habang naglalakad palabas ng bulwagan, hindi na ako lumingon. Sa labas, naghihintay ang aking sasakyan. Doon, sa backseat, mahimbing na natutulog ang aking anak sa kanyang car seat. Ang kanyang mahinang paghinga ay tila musika sa aking pandinig. Hindi na ako kailangan ng isang lalaki upang tukuyin ang aking halaga. Ang aking halaga ay nasa aking anak, sa aking imperyo, at sa aking kakayahang bumangon mula sa pagkawasak. Ang pagmamahal, ang aking natutunan, ay nagmumula sa paggalang at tiwala. At ang tunay na kapangyarihan ay nasa paghahanap ng kaligayahan sa sarili, hindi sa pagkakaroon ng iba. 1 taon ang lumipas. Ang amoy ng sariwang kape ay bumalot sa aking opisina, kasama ang bahagyang amoy ng matamis na bulaklak mula sa vase sa aking mesa. Nakaupo ako sa aking executive chair sa tuktok ng Lumina Tower. Ngayon ay ang kasing ganda at kasing tayog ng DeMarco Building. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana, nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng aking malawak na opisina. Ang mundo ay tila na sa aking paanan, ngunit ang aking puso ay nanatiling mapagkumbaba. Sa tabi ng aking mesa ay ang isang malaking glass crib, kung saan mahimbing na natutulog ang aking anak, si Little Leo. Ang kanyang malusog na paghinga ay tila musika sa aking pandinig, isang patunay ng aking muling pagsilang. Ang kanyang nangiti, sa tuwing gumigising siya, ay ang aking pinakamamahal na kayamanan, mas mahalaga kaysa sa anumang diamante o perlas. Siya ang aking inspirasyon, ang aking lakas, ang dahilan kung bakit ako bumangon mula sa pagkawasak. Ang kanyang mga mata, na tila mga bituin, ay laging nagpapaalala sa akin kung gaano kalaki ang pagmamahal na kaya kong ibigay at kung gaano kalaki ang kayamanan na tunay na mahalaga.
Si Alon ay nanatili bilang aking matapat na tagapayo at Chief Legal Counsel. Ang kanyang pagiging tapat ay isang biyayang hindi ko kailanman inaasahan. Ang aming relasyon ay nanatiling propesyonal, puno ng paggalang at tiwala. Minsan, nakikita ko ang paghanga sa kanyang mga mata, ngunit alam kong ito ay paghanga sa aking kakayahan, hindi sa anumang bagay na personal. Hindi ko na narinig ang anumang balita tungkol kina Rafael, Mama Imelda at Marisol. Matapos ang gabing iyon sa Lumina Ocean, sila ay tuluyang naglaho sa aking mundo. Ayon sa mga balita na paminsan-minsan ay umabot sa aking kaalaman, sila ay naghihirap sa kanilang pinanggalingan, nababaon sa utang, at ang bawat isa ay tila nagkanya-kanya na. Ang kapalaran ay tila may sariling paraan ng pagpapataw ng hustisya. Hindi ko na sila kinasuklaman. Ang galit ay naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-unawa na ang kanilang kasakiman ang siyang humukay sa kanilang sariling libingan. Pinatawad ko ba sila? Sa isang banda, hindi. Hindi ko kayang kalimutan ang sakit na kanilang idinulot. Ngunit sa isang banda, oo. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagpapahintulot na yurakan nila ang aking pagkatao. Pinatawad ko ang aking sarili sa pag-iisip na kailangan ko sila upang magkaroon ng halaga. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Nahanap ko ba ang kapayapaan? Oo, lubos. Ang kapayapaan ay hindi dumating mula sa isang lalaki o sa paghihiganti. Dumating ito mula sa pagtanggap sa aking sarili, sa pagtatayo ng sarili kong pundasyon at sa pagmamahal sa aking anak. Ang bawat umaga ay isang bagong simula, puno ng mga hamon, ngunit puno rin ng pag-asa. Ang dating talasa, ang babaeng sunod-sunuran at duwag, ay matagal nang namayapa. Ang bagong talasa ay isang ina, isang negosyante, isang babaeng may paggalang sa sarili at may malalim na pag-unawa sa buhay. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa malawak na syudad. Ang mga ilaw ay kumikinang, ang mga gusali ay matatayog. Naalala ko ang mga salita ng aking ama. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa kung gaano kalaki ang iyong kayamanan, kundi sa kung gaano katibay ang iyong kalooban. At ngayon, sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang katotohanan ng mga salitang iyon. Ang aking kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na naglaho, kundi tungkol sa pag-ibig na natagpuan. Ang pag-ibig sa sarili, ang pag-ibig sa anak, at ang pag-ibig sa buhay. Ito ang aking pagtatapos, isang pagtatapos na puno ng pag-asa, kapayapaan, at isang bagong simula. At dito na po nagtatapos ang ating kwento, mahal kong tagapakinig. Sa bawat pahina na aking isinulat, sa bawat salitang aking inilatag, kasama ko kayong naglakbay sa hirap at ginhawa ni Thalassa. Naramdaman ko ang bawat kirot ng kanyang puso, ang bawat patak ng kanyang luha, lalo na sa mga eksena kung saan siya ay pinandidirihan at nilalapastangan. May mga pagkakataong kinailangan kong huminto, huminga ng malalim, at pilit na intindihin ang lalim ng kanyang pagtitiis. Ang kwentong ito, bagamat katang-isip, ay hinango mula sa mga munting butil ng karanasan at pagmamasid sa tunay na buhay. Ang lakas ng loob ng isang inang walang sawang lumalaban, ang pagmamahal na kayang magtiis ng lahat, at ang matamis na tagumpay matapos ang matinding unos. Naway sa bawat aral na ating nakuha mula sa kanyang paglalakbay ay magsilbing munting apoy na magbibigay liwanag sa ating mga sariling landas. Tandaan natin, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung paano siya tinatrato ng iba, kundi sa kung paano niya hinaharap ang bawat pagsubok ng may dignidad at pagmamahal sa sarili. Ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa ating sarili. Isang susi sa kalayaan at kapayapaan. Ngunit may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin.
Kung ikaw ang nasa posisyon ni Talasa, sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, kaya mo bang magpatawad? O mas pipiliin mong hayaan silang harapin ang kanilang sariling kapalaran? Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pakikinig sa aking kwento. Kung naantig ang inyong puso ng kwento ni Talasa, huwag po nating kalimutang iwan ang inyong komento sa ibaba. I-like at i-share ang video na ito. Ang inyong suporta ang aking inspirasyon. Hanggang sa muli at patuloy tayong manalig sa kapangyarihan ng pag-ibig at pag-asa.